Hindi ba kayo nagtataka na nagdagdag pa si Jesus ng ikalawa o pangalawang utos, gayong ang tanong sa kanya ay tungkol lamang sa kung alin ba ang pinakauna sa lahat ng kautusan? Pero bago natin tingnan ang pangalawa, ano bang ibig sabihin ng nagtatanong tungkol sa pinakauna? Sa ibang mga gospels, ang tanong ay alin ang pinakadakila? Pareho lang ang ibig sabihin nun. Sa pinakauna, ibig sabihin, alin ang pinakamahalaga o alin ang pinakabuod ng lahat ng kautusan. At bilang isang mabuting Hudyo, binigay lang ni Jesus yung expected answer. At ito'y galing sa Book of Deuteronomy, chapter 6, verses 4 to 5. Kilala ito ng mga Hudyo bilang ang dakilang Shema, na kailangang kabisaduhin ng bawat kabataan bago siya umabot sa edad na 13. Tinawag itong Shema dahil nagsisimula sa salitang Hebreyong Shema, na ang ibig sabihin ay pakinggan mo o dinggin mo. So, doon sa Book of Deuteronomy, ganito yung Great Commandment o Great Shema. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon, ang ating Diyos. Ang Panginoon ay iisa lang. Kaya't ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Pero gaya ng nabanggit ko na, nagdagdag pa si Jesus ng pangalawa. At kinuha naman niya sa Book of Leviticus, chapter 19, verse 18. Love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Aba, tuwang-tuwa ang eskriba sa sinagot ng Panginoon. Inulit pa niya ito. At nagdagdag pa siya ng paliwanag na hinango naman niya sa Book of the Prophet Jeremiah. Bakit kaya nagdagdag pa si Jesus ng pangalawang utos? Kung sapat na sana yung una para sagutin yung tanong nung eskriba. Palagay ko dahil hindi sapat kay Jesus na sagutin lang yung eskriba. Gusto rin niyang hamunin ito. Pansinin natin ang sinabi ni Jesus sa eskriba. Sa may bandang dulo, ang sabi daw ni Jesus sa reaksyon nung nagtatanong, ay, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. You are not far from the kingdom of God. Sa isang banda, parang compliment, di ba? Pero ang totoo, hinahamon siya. Alam niyo ba yung kantang so close and yet so far? Baliktad yung Filipino version eh. Malayo man, malapit din. Pwede nating baliktarin. Minsan, malapit man, malayo din. Malapit ka na sa kaharian ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Malapit ka na. Pero hindi niya sinabing naroon ka na. Wala ka pa doon. Malapit ka lang. Isipin mo ang aso, kung nakatali siya, gutom na gutom, tapos bibigyan mo ng pagkain na 1 metro ang layo. Ang lapit-lapit ng pagkain. Ang lapit-lapit, pero hindi niya makain.
kasi nakatali siya. Minsan talaga, malapit man, malayo pa rin. Kaya huwag nating ipagmamalaking malapit tayo sa simbahan. Pwedeng ang lapit-lapit na natin, pero ang layo-layo pa rin natin. Maayos ang sagot ng eskriba at malinaw na naiintindihan niya ang sinabi ni Jesus. Pero para kay Jesus, hindi sapat yung alam mo lang, yung nauunawaan mo lang. Kasi kahit naman ng demonyo, marami siyang alam tungkol sa Diyos. Mahilig pa nga siyang mag-quote ng Bible. Kahit maraming alam sa Bible yung tao, hindi pa rin yung guarantee yun na malapit siya o nasa loob na siya ng kaharian ng Diyos. Iba kasi yung alam mo kung anong tama at iba rin yung ginagawa mo ang tama. At alam naman natin, minsan, kahit alam natin, hindi natin ginagawa. Malapit ka na sa kaharian dahil naintindihan mo na ang kautusan. Pero yun nga ang masaklap. Minsan, naiintindihan, pero hindi naisasabuhay. Sa bersyon ni St. Luke, nang halos tungkol din sa the Great Commandment, sa Luke chapter 10, verses 25 to 37, kakaiba. Ang tanong, ano bang dapat kong gawin para magtamo ng buhay na walang hanggan? Tapos ang sagot, pareho. Actually, binalik ng Panginoon ang question. At yung nagtatanong, siya yung sumagot sa sarili niyang tanong. Pareho ang sagot. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, at ang kapwa gaya ng sarili. At sumagot si Jesus. Ang sabi niya, tama ang sagot mo. Eh di gawin mo. Yung nagtatanong, humirit pa siya. Namimili ng away. Parang gusto lang talaga niya makipagtalo, makipagdebate. Kaya, ang hirit niya ay ganito, who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Kasi sabi ng Panginoon, ibigin mo ang kapwa na gaya ng sarili. Nag-follow up siyang sabi niya, paki-define mo nga kung sino ang kapwa ko. Palagay ko doon sa sandaling yon, nagpanting na yung tenga ng Panginoon doon sa nagtatanong. Kasi imbes na sagutin siya ng diretsyo, nagkwento siya. At ang kinuwento niya ay ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Kwento tungkol dun sa pari at levita na ang lapit-lapit dahil sila'y nagtatrabaho sa templo. Pero nung makita ang biktima, lumihis ng landas, umiwas. At kung sino pang Samaritano na malayo sa templo dahil hindi nila tanggap, siya yung nagmalasakit. Ang malayo, siyang malapit. Ang malapit, siyang malayo. Ayun. Ito yung background. Kung bakit pinagbabawal ng pananampalatayang Hudyo ang gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Ang gumawa ng mga larawan ng Diyos na hindi nakikita. Alam niyo ba kung bakit bawal? Kasi para sa kanila, gumawa na ang Diyos ng pinakamagandang larawan niya. Sino yon? Ang katabi niyo. Ang kapwa-tao ninyo. Alangan namang
mas matindi pang larawan, yung larawang kahoy o bato, kesa diyan sa larawan ng taong nasa tabi mo na nilikha ng Diyos sa hugis at wangis niya. Kaya nga, yung Pranses na manunulat na si Victor Hugo, may isinulat siya sa kanyang nobelang Les Miserables na ginawang stage musical. At yung linyang sumikat ay kinanta ni Lea Salonga. To love another person is to see the face of God. Nakikita ng taong nagmamahal ang mukha ng Diyos sa kanyang kapwa.